Ang simula sa aming listahan sa numero 10 ay ang Albany. Kilala sila sa kanilang liksi at mabilis na mga galaw sa ring na ginagawang mahusay para sa cutting. Ang Albany game foul ay nagmula sa pag-aanak ng Hatch at Kelso. Ang mga ito ay karaniwang ginagamit sa sabang dahil sa natatanging estilo ng pakikipaglaban, kung saan mabilis silang kumilos at umiiwas sa mga atake ng kanilang kalaban. Ito ay nagiging mahirap na kalaban sa ring dahil madali mapapagod ang kanilang mga kalaban at manalo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mabilis na bilis at kanilang pag-atake. Bukod sa kanilang liksi, ang Albania ay kilala rin sa kanilang mataas na determinasyon. Ginagawa silang paborito ng mga breeder. Sa mga tuntunin ng hitsura, ang Albanese ay mga katamtamang laki ng mga ibon na may mapupunong pangangatawan ng makapal na leeg at malapad na balikat. Karaniwang mayroon silang pikom na dilaw na mga binti at may ikling balahibo na tumutulong sa kanila na makakilos ng mabilis. Game foul. Ang mga ibong ito ay kilala sa pagiging matigas at maaaring tumagal ng maraming parusa sa ring. Ang mga Kelso Rooster ay may napakalakas at matipunong pangangatawan na may malalawak na balikat na malalakas na binti at mahusay na natukoy na mga kalamnan. Sila ay lubos na agresibo sa ring at mabangis na ipagtatanggol ang kanilang teritoryo kapag hinamon ng mga kalaban. Ang mga tandang ng Kelso ay napakatalino at tuso din na may kakayahang malampasan ang kanilang mga kalaban sa kanilang bilis, liksi at mabilis na pag-iisip in terms of personality. Kilala si Kelso sa pagiging matapang na nagtitiis at lubos na mapagkumpitensya. Umunlad sila sa mga mapaghamong kapaligiran at laging naghahanap ng susunod na laban. Sila rin ay napakatapat sa kanilang mga may-ari at gagawin ang lahat upang maprotektahan sila mula sa pinsala bukod sa kanilang lakas at tibay. Ang mga Kelso Rooster ay pinahahalagahan din para sa kanilang bilis at tibay. Nagagawa nilang magtiis ng mahaba at nakakapagod na labanan at kilala na sila malampasan ang mga kalaban na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Ang kombinasyong ito ng lakas, bilis, katalinuhan at pagtitiis ay gumagawa ng Kelso na isa sa mga pinakahinahangad sa mundo ng sabang. Papasok sa number 8 ay ang radio game foul. Ang mga ibong ito ay kilala sa kanilang fighting spirit at hindi sumusuko. Ang radyo ay isang popular na pagpipilian sa mga game foul breeders at mahilig dahil sa kanilang tanasidad sa ring. Kilala ang mga radio rooster sa kanilang kakayahang tumanggap ng maraming parusa at patuloy pa rin sa pakikipaglaban hanggang sa huli. Isa sa mga pangunahing katangian na nagtatakda ang radyo bukod sa ibang lahi ng game foul, ang pagiging agresibo nila. Ang mga ibong ito ay mabilis magalit at mabangis na ginagawa silang isang mabigat na kalaban para sa sinumang challenger sa ring. Kilala rin sila sa kanilang mataas na antas ng katalinuhan sa tuso, na nagpapahintulot sa kanila na malampasan ang kanilang mga kalaban at gumawa ng mga madiskarteng galaw sa init ng labanan. Sa mga tuntunin ng pisikal na hitsura, ang radio game foul ay karaniwang mga katamtamang laki ng mga ibon na may matipunong pangangatawan at malalapad na balikat. Mayroon silang malalakas na mahusay na binuo na mga pakpak na nagpapahintulot sa kanila na lumipad ng maikling distansya at ang kanilang mga tuka ay matalas at makapangyarihang perpekto para sa paghahatid ng mga mapangwasak na suntok sa kanilang mga kalaban. Sa pangkalahatan, ang radyo ay isang popular na pagpipilian para sa mga mahilig sa game foul na pinahahalagahan ang lakas ng tibay at isang walang humpay na espiritu ng pakikipaglaban. Ang mga ibong ito ay may mahabang kasaysayan ng tagumpay sa arena ng sabang at sila ay patuloy na nangungunang kalaban sa mapagkumpetensyang mundo ngayon ng pag-aanak at pakikipaglaban ng game foul. Nasa number 7 ang lemon game foul. Ang mga ibong ito ay kilala sa kanilang agresyon at mabilis na pag-atake sa ring. Ang lemon game foul ay ipinangalan sa kanilang dilaw o kulay lemon na balahibo sa lahi na ito nagmula sa Pilipinas at kilala sa napakalaking kakayahan sa pakikipaglaban kaya't lubos silang hinahangad sa mga bilog ng sabang. Ang lemon foul ay karaniwang isang katamtamang laki ng ibon na may malalakas na maskuladong katawan at matutulis na mga hubog na tuka na nakakatulong sa kanilang husay sa pakikipaglaban kapag inilapat laban sa ibang mga ibon. Aatake sila ng matulin gamit ang kanilang malalakas na mga binti at matipunong estilo ng pakikipaglaban. Sila ay walang humpay sa ring at lalaban hanggang sa dulo habang ang kanilang pagsalakay ay maaaring ang kanilang pangunahing katangian. Ang lemon foul ay kilala rin sa kanilang kagandahan. Ang kanilang makulay na dilaw na balahibo at kapansin-pansing hitsura ay nagpapasikat sa kanila sa mga breeder at collector.
Gayunpaman dahil sa kanilang mga agresibong tendensya hindi sila angkop para sa likod bahay o pag-aalaga ng pet fowl. Ang paglipat sa numero 6 ay ang Grey Game Fowl. Kilala sila sa kanilang tibay at tibay sa long fights. Grey Game Fowl o isang sikat na lahi sa mga mahilig sa game fowl dahil sa kanilang mga kapansin-pansing katangian kabilang ang kanilang tibay at tibay sa long fights. Ang mga ibong ito ay kilala sa kanilang mga agresibong ugali at kadalasang ginagamit sa mga paligsahan sa sabang. Gayunpaman lampas sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay pinahahalagahan din ang Grey Game Fowl para sa kanilang tibay na kakayahang umangkop at katatagan. Sila ay karaniwang nababanat sa iba't ibang mga sakit at maaaring umunlad sa iba't ibang mga kondisyon sa kapaligiran. Ang mga katangiang ito ay ginagawa silang paborito sa mga game fowl breeder na naghahanap ng matatag at maasahang breeding stock. Bukod pa rito, ang Grey Game Fowl ay pinahahalagahan din para sa kanilang makinis at magandang hitsura, na nailalarawan sa kanilang mga natatanging kulay abong balahibo at malakas na kalamnan. Sa kabila ng mga kontrobersya na pumapalibot sa pagsasanay ng sabang, ang Grey Game Fowl ay nananatiling mahalagang bahagi ng kultura ng game fowl kung saan kinikilala ng maraming breeders at mahilig sa kanilang makabuluhang kontribusyon sa industriya ng palakasan at pag-aanak. Nasa number 5 ang Sweater Game Fowl. Ang mga ibong ito ay kilala sa kanilang kapangyarihan at lakas na ginagawa silang mahusay para sa pagputol. Ang Sweater Game Fowl ng mga manok ay nagmula sa Estados Unidos at lubos na pinahahalagahan para sa kanyang agresibong espiritu at malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang mga ibong ito ay pinalaki upang maging malakas at matipuno na may diin sa muscular development sa mga binti at dibdib. Ang kanilang balahibo ay karaniwang pinaghalong pulang kayumanggi at itim na may mahabang makitid na balahibo sa kanilang leeg at binti. Ang lahi ng sweater ay kilala para sa mataas na antas ng enerhiya at tibay na ginagawa itong perpekto para sa mahaba at nakakapagod na mga laban. Pumapasok sa numero 4 ay ang Claret Game Fowl. Ang mga ibong ito ay kilala sa kanilang katalinuhan at madiskarteng galaw sa ring. Ang Claret Game Fowl ay lubos na pinahahalagahan ng mga game fowl breeder para sa mahusay nitong kakayahan sa pakikipaglaban at katalinuhan. Ang game fowl breeder na nagngangalang Harold Brown ay nagsimulang magparami ng sarili niyang strain ng Claret Fowl. Ginamit niya ang pinakamahusay na Claret Game Fowl na magagamit at sinubukang lumikha ng isang ibon na hindi lamang magiging isang mabangis na manlalaban. Ngunit nagtataglay din ng katalinuhan at kakayahang mag-strategize sa panahon ng isang laban sa paglipas ng mga taon. Ang Claret Game Fowl ay nakakuha ng reputasyon bilang isa sa pinakamatagumpay at nangingibabaw sa mga bilog ng sabang. Ang mga ibong ito ay kilala sa kanilang agresibong estilo ng pakikipaglaban na bilis at agility. Kilala rin sila sa pagkakaroon ng pambihirang mental at pisikal na tibay na ginagawang makayanan nila kahit ang pinakamahirap na laban. Isa sa pinakamalaking bentahe ng Claret Game Fowl ay ang katalinuhan sa madiskarteng pag-iisip na kanilang ipinapakita sa ring na kilala sila sa kanilang kakayahan. Upang pag-aralan ang mga galaw ng kanilang kalaban at mabilis na ayusin ang kanilang sariling diskarte ng naaayon. Ito ay ginawa silang isang mabigat na kalaban laban sa anumang iba pang lahi. Claret Game Fowl ay dumating sa isang hanay ng mga kulay mula sa light buff hanggang kayumanggi pula, ngunit sila ay karaniwang may makinis na matipunong katawan at matitipunong mga binti. Kilala rin sila sa pagkakaroon ng mahusay na vision na mahusay na pare sa kanilang mga strategic tendencies sa ring. Pangkalahatang ang Claret Game Fowl ay isang top choice para sa mga game fowl breeder na naghahanap upang bumuo ng mga ibon na may superior fighting ability, intelligence at strategic thinking skills. Sa number 3 ay ang Roundhead Game Fowl. Kilala sila sa kanilang balanse at agility pati na rin sa kanilang matatalas na spurs. Ang Roundhead Game Fowl ay nagmula sa mga lahi ng game fowl na dinala sa England noong mahabang siglo. Sila ay naging lubhang popular sa Amerika noong siglo. Partikular sa sabang ang mga roundhead na balanse sa maliksi na galaw na sinamahan ng malalakas at nakamamatay na spurs ay ginawa silang mabigat na kalaban sa ring. Ang bilog na ulo ay isang katamtamang laki ng ibon na may malawak na dibdib na matipunong mga binti at mahabang leeg. Ang mga balahibo nito ay karaniwang isang mapula-pula na kayumangging kulay, bagaman maaari silang lumilitaw kung minsan na mas madidilim o mas magaan depende sa ang tiyak na pag-aanak. Ang ibon ay mayroon ding kakaibang matingkad na pulang suklay at wattle na nagpapangyari dito na kakaiba sa ibang mga lahi.
Ang mga bilog na ulo ay napakaaktibong mga ibon na nangangailangan ng maraming espasyo at ehersisyo upang umunlad. Sila ay mahusay na mga foragers at mahusay sa pagkain ng mga butil na prutas at gulay. Sila rin ay napakatalino at kilala sa pagiging ilan sa mga mas magaan at palakaibigan na lahi ng gamefowl na nagpapasikat sa kanila sa mga backyard breeder at mahilig. Papasok sa number 2 ay ang hatch gamefowl. Ang mga ibong ito ay kilala sa kanilang bilis at katumpakan sa ring. Ang hatch gamefowl ay nagmula sa Estados Unidos at nilikha ng Sanford Hatch. Ang mga hatch bird ay kilala sa kanilang liksi na bilis at kakayahan sa pagputol sa ring. Kilala rin sila para sa kanilang mahusay na tibay na ginagawa silang perpekto para sa mahabang laban. Ang mga hatch bird ay karaniwang may katamtamang taas at timbang at may mahabang payat na katawan. Mayroon silang maiikling makapal na tuka at malalakas na binti na nagpapabilis at makapangyarihan. Kilala rin sila sa kanilang magagandang balahibo na maaaring mula sa mapusyaw na kulay abo hanggang sa maitim na kayumanggi. Ang mga ibong ito ay sikat sa mga mahilig sa sabang dahil sa kanilang kakayahan na maghatid ng mga mapangwasak na suntok sa kanilang mga kalaban. Kadalasang ginagamit ang mga ito sa maikling labanan ng kutsilyo dahil ang kanilang liksi at katumpakan ay ginagawa silang mahusay sa pag-iwas at mabilis na pag-atras sa kabila ng kanilang katanyagan. Sa mundo ng sabang, ang mga hatchbird ay karaniwang pinananatili bilang mga alagang hayop para sa kanilang kagandahan at natatanging personalidad. Sila ay napakatalino at sosyal na mga ibon na bumubuo ng matibay na ugnayan sa kanilang mga may-ari sa pangkalahatan. Ang hatch gamefowl ay isang mataas na hinahanap na lahi sa mga mahilig sa sabang at mahilig sa manok. Magkatulad dahil sa kanilang natatanging kombinasyon ng katumpakan ng bilis at kagandahan. At panghuli ang aming numero 1 pinakamahusay na cutting gamefowl ay ang white hackle. Kilala sila sa kanilang lakas at flexibility na ginagawa silang paborito ng mga breeder at iba pang cockfighter. Ang white hackle gamefowl ay nagmula kay Harold Brown ng Alabama na tumawid sa isang white gamecock na may iba't ibang lahi ng gamefowl kabilang ang mga Kelso hatches. Ang resulta ay isang gamefowl na nagtataglay, parehong nakakasakit at nagtatanggol ng mga katangian na ginagawang mahusay para sa labanan. Ang mga white hackles ay kilala para sa kanilang nakamamatay na mga kakayahan sa paglaslas, bilis at liksi. Sila rin ay hindi kapani-paniwalang matalino at may mabangis na espiritu ng pakikipaglaban na nagpapahirap sa kanila na talunin sa ring. Ang mga gamefowl na ito ay karaniwang may katamtamang laki na tumitimbang sa pagitan ng 5 hanggang 6 na libra na may malakas na muscular build. Mayroon silang mapusyaw na kulay na balahibo na may maitim na mga mata at isang natatanging dilaw na tuka. Kilala rin sila sa kanilang matuwid na paninindigan at mapagmataas na carrow na lalong nagpapataas ng kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang white hackle gamefowl ay malawakang ginagamit sa cockfighting circuit sa loob ng maraming taon at ang kanilang dominasyon sa ring ay nakakuha sa kanila ng isang reputasyon. Isa sa pinakamahusay na cutting gamefowl sa mundo.